Amen. Sige, mag-ampo sa kita. Father God, salamat kay Ginoo sa imong grasya upabor sa mong kinabuhi, O God. Today, Lord, we will choose, O God, amo dyan piliin, O God, na daigon ka, pasalamatan ka. Sa tanang naitabo sa mong kinabuhi, Ginoo, di dyan mawalang pagpasalamat sa mong kasing-kasing, Lord. Ang yan ka, pasalamatan, pasidunggan, labaw, aning tanan, O God. Mong salamat, Lord, sa imo pagkamay sa mong kinabuhi, sa tibok simana, Ginoo, ginapakita dyan mo kanamo, God, usa ka faithful, usa ka kamaayo. Every day, O God, we are always amazed, O God, by your grace and your mercy that you give to us new every morning, O God. Muna today, Lord, as a church, O God, we gather once again in worship. Nagahinaot ni Ginoo na ang mga pagkanta, pagpasalamat kanimo, God, mo yung humot na insenso sa mong tono, O God. And today, O God, as we continue to listen to your word, we believe, Lord God, that you have a very wonderful message, Lord, to each one of us. A message, O God, that will give us comfort, that will give us strength, O God, to continue, O God, serving you. Magkinaon sa man, Ginoo, hindi dyan mawala sa mga, Ginoo, ang kanang kasing-kasing na padayon, Ginoo, mag-alagad. Magkinaon sa man ang naa sa mga, Ginoo. Magkinaon sa man, Ginoo, amo dyan padayon, Ginoo, himayaon ka, dayon ka sa among kinabuhi, O God. Holy Spirit, continue to speak to us today through the word. May you be our pastor. Ikaw dyan ang pastor ka mabuntaga. Ikaw ang magwali sa matago sa kanamo. Ikaw ang makonvict sa matago sa kanamo. Today, we will do our part to amo yung andamo ng amo kasing-kasing para andami tanan sa among mga madawatan na pulong. Hinaot ta kanitanan, Lord, makatabang jud kanamo sa among padayon na pag-alagad kanimo. Salamat to Dios. Walay manguli ka mabuntaga empty-handed, but all of us, Lord, will receive our portion. Thank you, Jesus. We praise you. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Ini makatapat. God bless you, Brad. God bless you, sis. God bless to everyone. Sige, maglingkod kita. Hallelujah. Amen. So once again, salamat sa mga PCCians na naging part sa tuang relief operations sa tuang gibuhat karon na mga simana jud no natin mga pipila ka lugar na gipang tabangan jud. And I think napatay siguro no na succeeding sa mga our church is still open. For example, kumikhan jud mo na magnindot jud mo tabang kaya tud karon dili pa jud tanang lugar jud kanang okay lang kayimtang. Napasayuban, napasagawas jud sila, napasala sa mga evacuation areas, no? Dagan pa ilang mga pakinahanglan nya. Taw-taw sigig ulan, no? Gabi ilang nag-ulan na pud balik. So namin na storya dito kay ato na mo ato ang Biyernes ba na bago na jud sila na humaglabaan ng buntaga nya giulan. So na problema na po sila sa suoton kay wala natin sa uton ba na ganito ilang mga ginagmay na mga problema kanang mga hygiene nila na mga butang, sabon, toothbrush, even mga diaper kay ila jong kuhaon ba kay kinahanglan kayo nila. So if you still want to help, open gyapon na churches for your donation or na may gusto mag-extend mo assistance, pwede ta mo dawat gyapon. Kunay time mag-announce mo na ang atong pastor kung kalusa na po ta mabalik dito So we'll just keep you posted, okay? Pero until today, open yapon ta, nagdawat yapon ta, so you can send in your cash donations, pwede po in goods, pwede po mga gamit, no, mga sanina, ito na pwede na magamit kay nadyo uban na wala pa dyan nga ugal ng sanina, so wala na sila masuot. So let's help, no, ang pinakagwapo na expression sa gugma, dili man dyan ng, though nindot na mag-ampo ta sa ilahan, no, dili no kay mag-extend ta sa tong prayers na i-bless sila ni Lord. Pero pinakagwapo jud na form of prayer kanang nadyo action no na atong pakapinan nato mga pag-ampo sa pagpamuhat jud. So if you're convicted to share, to give your kung natin extra blessings diha, we are still open as a church to receive it. Unya ato na siyang panghatag dito Amen. So inay mga tapad, you are still blessed today. Blessed kay ka, bulahan kay ka. Amen. So you are blessed to become a blessing to other people. Amen. Sige. Karong buntaga, natin pamalandungo na pulong ni Lord. Pero kanina pulong kay kuan lang ni siya kanang pagdasig sa tuang tanan, no? Kanang ang atong paghubad sa pulong sa today, we will read the word as is, no? Usa ang naadyo sa pulong ni Lord. Mudyo na atong sabto today mo na atong namnamon today because the word of the Lord is sweet. Amen. Sweet to the soul mo gud ang pulong sa Ginoo. Karong buntaga, atong pag-meditate sa word ni Lord is we will meditate on it as is. Usa dyan nasulat sa Bible, muna itong basahon, muna itong sabton, muna itong i-internalize. And today, ang atong hope is that every one of us will be encouraged,
will be refreshed, ma-comfort at tanano sa mga saad sa Ginoo para sa tua sa karon ng mga panahon. Amen? We are now in the, nalata sa panahon karon ba na nanajud ta sa mga katapusang mga adlaw jud no, nang pinakatapusan sa mga katapusang adlaw na jud ni siya. I-share ni Pastor Ding Samoa during our primary meeting na tanang nasulat sa Bible na signs ba that the Lord is coming. Naala dyan siya, it's very evident. Dili na siya ingon na kanang imo pang pangitaon gani, makita na dyan nato, ug na sinatian na dyan nato. Ang mga ginaingon mismo sa Bible ba, o sa mga senyales na hapit na dyan siya moabot. Amen? Munang grabe na ang uncertainties, grabe ang mga pangitabo ba na usahay, motarog sa itong pagtuo, motarog sa ito ang kalinaw, no? Usahay, bisag dili, gina-fight ma dyan nato na musalig sa Ginoo, pero usahay, naadyo mga pangitabo ba na mo test sa itong pagsalig sa Ginoo, sa itong pagtuo sa Ginoo, ana gani na mga instances ba. We are really living in our days right now of uncertainties ba. Nya nate mga butang na kanang atong ginapaningkamutan nya mawala lang ana no na mga ana na mga tao karon ba na ana ilang nasinatian sila kasing-kasing. Dili na siya lalim na mga panghitabo. Amen? Munang today, gusto natin, Lord, i-comfort sa mga pulong ba? Comfort dala pagpahinumdum ba? O sa ang pinaka-best na security for our lives? Amen? At sa basahon, o sa ang akong ganiha ba na nanajuta sa mga katapos sa mga adlaw. Kaning ginayon sa Matthew 24. Ito napitahan na. Kasi makita na dyan nato na nagakaitabo na dyan siya. We are really in the moments ba na anytime the Lord will really come. Matthew 24, tama, Matthew 24. Sugod ta sa verse 4, siguro, verse 4. 114. Okay, tabasahon ka dali ha. Makita nyo diri na muna siya mga sinyales na yung sa Bible that the Lord is coming. Unya, makita nato, na kaning ginayon sa Bible, makita na dyan nato in our present days. No? Ano diyo? Matthew 24, verse 4. Sugod ta sa verse 3, so ita sugod verse 3. Later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciples came to him privately and said, "Tell us, when all this will happen? What sign will signal..." NIV daw Tomasahon, NIV. Okay. "What will be the sign of your coming and of the end of the age?" So, manitong panahon na ang mga disciples, nagpanudlo si Jesus Christ ani niya, ang mga disciples mismo nag-ask kay Jesus Christ ba, "Lord, kano sa mga sign na ang end of the age ba, may tabo na dyan siya?" So, Jesus pa to na time which is 2,000 years ago, giingon na daan ni Jesus Christ o sa mga may tabo. Kay dito palang daan, ginasangyaw na ni Jesus Christ ang muabutay ba na end of the ages, no? So, dugay na di kayo siya nagsugod ay, no? 2,000 years ago pa jud siya. Na they were asking, o sa mga sinyalis, Lord, na hapit na jud mo abot ng katapusan. Verse 4, Jesus answered. So si Jesus mismo nagtubag ni iniha. So these are the words from the Lord. Yato tanawon na kung saang ato siya itanaw o saan mga nagakaitabo karon. Ano dito? "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumor of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come." Okay, so naay mga, isa sa gi-mention din, naay mga magpaila na sila daw si Kristo. So di na ako mag-mention kinsa, pero kablo na mo naadyo mga ani. Amen? Naay mga nagpaila na siya ang Christ, no? So kana siya na mga panghitabo, muna mga sign, hapit juday ang coming ni Christ. So it is happening. Dili siya may tabo pa lang, it is happening already. Amen? Kanang ginayon niya na rumor of wars. Grabe ang war karon, even sa mga news, kung nagtatanong sa mga balita karon, ongoing pagyapon ang war sa Israel. No, may mga ongoing wars. Dili lang ingon na wars na physical war, economic wars. May mga economic wars gani na mga ana na mga panghitabo ba. So nagakaitabo na jud siya no na mga threats ba of wars. Pero ang Bible, let us not be alarmed kay such things must happen. Mahitabo jud na siya kay muna ang katapusan na mga muna ang senyales sa mga katapusan mga adlaw. Pero ang Bible, di na jud ta mabalaka kay safety mata sa Ginoo, but such things will happen. Okay? Wala ginayon sa Bible. Next verse, "Nation will rise against nation and kingdom against nation.
So naay mga pagbinggi, hindi ko Bisaya, mga bingkil-bingkil sa mga kanasuran. Tama ba ako pagka-translate, no? Mga away-away, no, in between nations, in between kingdoms. So dili lang ingon na kanang silingan lang mag-away-away, kay normal naman lang mag-away-away ang silingan, no? Kana mag-chicken na kana naaway kani kay nasod sa nasod jud yung mga inawayay. And this is happening. Amen? This is happening right now. There will be famines and earthquakes. Bag-o lang gahapon, di ba? Kasi nakabati gahapon na naglinog. Nakabati mo gahapon? O, di ba no? Na yung mga, so mani, abin ako nalipong lang ko, ay, naglinog na dyan siya. Yeah, even in the past months, na ikatong grabe dyan nalinog no na ang epicenter na sa Asto Dapita gani, sa may Surigao Dapit. Tama ba? Kanaman ko Asto Dapita epicenter. Dito Dapita, no? Nagkakakusog siya, no? Ang mga pangitabo. Even sa Japan, kay namo gumi office sa Japan sa mong company, every day, sige dog, habang sa trabaho dito, sige linog dito kada adlaw. Kulbaas o kimtang dito, no? Pero anad na mo daw sila dito. So, naay mga earthquake dito, hantod karon ang Japan, ginalinog kada adlaw dito. So, it is happening. Sa Luzon karon na ay kuan dito, El Nino sa Luzon karon. Grabe ang ulan, no? Sa Luzon, grabe po ang wapoy ulan dito. Weird, no? Kay isa lang ta kanasod, isa lang ta ka country, pero lahi tag panahon. So, maraglahi na dyan, even ang climate, wala na siya nagatunong ba, no? Nasa una, pag December, ting bugnaw jud, pag ani panahon, ting init, wala na niya no? Pag April, May, ting init jud na sila, way ting ulan, ani na panahon, ting ulan. Kapansin mo na, wa na nasubay, wa na, no? So, nausap na jud ng panahon, it is not like before. Like na jud siya. Because this is what is written in the Bible. Amen? There will be famines, there will be earthquakes in various places. All these are the beginnings of birth pains. Sugod pa lang ni siya sa moabutay jud na dagkong butang. Next verse. Then you'll be handed over to be persecuted and be put to death and you'll be hated by all nations because of me. Kani medyo hadlok-hadlok na yun na part niya, no? Na yung mga pahimangno ang Bible. At that time, many will turn away from the faith and will betray each other and hate each other. So kung na mga away-away di ay, appeal din na prophesy sa Bible no, na yung mga sign na dali na lang ang bingkil-bingkil, dali na lang ang paglagot, no? Naaging dito, persecution, na death na threat, na mga away-away, no? All these things are happening. Amen? Sa pangyon diya, many false prophets will appear and deceive many people. Napadiyo? Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Sa katapos sa mga adlaw, daghang mga kadasig sa Ginoo ang mga bugnaw. Amen? Diba? Pansin na even sa tuwa as a church, we're not excused no na natin mga kanhi ay kauban, karon nangawala na. No? Even karon nakauban nato, naa-present, pero kabulutang nagapamugnaw sa Ginoo. So, ayog suguthan na ikaw ang fulfillment sa prophecy sa Bible. Naganaingon din na the love, that many will grow cold. Dapat dili ta ang ginaingon sa Bible that many people will grow cold. Dapat kita hatod karon ang nagakadasig jud sa Ginoo. Amen? Pero kanina mabutang nga, it will happen and it is happening. No? Na naadya mga panahon, tungkol kay katapusan na sa mga adlaw, daghang mga kadasig ang mga wala. So, cool, no? Medyo negative siya na warning, no? Warning dyan siya sa tong tanan. Because of the increase of wickedness. Pero anang Bible, there's a verse 13, a promise for all of us, but he who stands firm to the end will be saved. Amen? Kinsa ang mubarog jud hantod sa katapusan, mao'y mga luwas. Manang ang atong ginabuhat diri kung inyong mapansin, every time we gather, we really do our best to encourage each other, magdinasigay lang jud ta, maghugpunganay na jud ta, maglig-unanay jud ta. Kay wala lang paagi na malig-un ta, no? Kana jud magdinasigay jud ta, no? Kay ang atong paglaom lang jud na malig-un ng kada usa para makaabot jud ta sa finish line. Kay ang mulahutay hangtod sa katapusan, mga luwas jud sila. Amen. Gidasig mi sa mong ni Pastor Ding ani na kanay mga butanga, it will really happen. And it is happening. Pero ana si Papa, ana si Pastor Ding sa amuha as leaders ba, wala tay butang na angay kadlukan, wala tay angay kabalakan ba. Do makita na jud nato ang mga senyales usay naay mga kakulba gamay na mabati in the flesh, pero dapat mas atong ipangibabaw jud ang paglaom, ang security na gikan kay Lord, na tungod kinamata kay Lord,
yes, these things will happen. And even us as Christians, we are not excused. Kay nami, even katong landslide, bago lang sa Diwalwal, no? Katong nag-uol kami ato kay isa sa itong na-mentor na simbahan sa AG Jod na mga pila ka pamilihan dito na naapektuhan dyan siya sa landslide. Unya, nag-landslide to siya habang sila nagasimbalay. No, nagagather sila dito dito sa usa ka balay. Unya, gisayo-sayo to nila actually kay sige naman ang ulan ato. Gisayo-sayo to nila gamay kay para pagkahapon makanaog sila kay para safety silang tanan. Dutod sila naabtan. Pero ang kamaayo ba kay naabtan sila na nangalagad sa Ginoo? Nangalagad sa naabtan sila ba sa dili mayong panghitabo na nag-alagad sa Ginoo, no? So, makita na to ba that even Christians, dili sa tanang panahon we are anang ingon na mas spare jud ta ba na yung mga panahon that we will also be affected. Maapektuhan jud ta sa mga nagakahitabo jud sa katapusang mga adlaw. Pero ang assurance na sa tuwa as a Christian ba na siguro maapektuhan ta, matarog ta sa mga panghitabo. Pero natay dako na assurance ba that because we are in the Lord, dili jud ta maunsa. Amen? God is a God of restoration. Amen? Siguro maapektuhan ta kay naay mga butang na mga wala sa tuwa, but God can restore it. Amen? Ipamatuod na niya sa kinabuhi ni Job na gitugot sa Ginoo na naay mawala tanan kay Job, sa ginatugot na sa Ginoo ba na mawala ang tanan, para matistingan ba kung mula hutay ba juta sa Ginoo. And because Job has proven that he will remain firm in the Lord, magkinaunsa man mo barug jugo sa imo Lord, di ko muwala. Pagbot sa adlaw, gi-restore balik sa Ginoo sa yaha, doble, triple pa. Because that is our God. He is a God of restoration. So kung na may mga wala sa tuwa, ibalik lang jud na sa Ginoo. Ang atong buhaton na jud is just to stand firm ba. Kana yun din sa verse 14 ba, pamagmalig-on lang jud ta, mubarog lang jud ta ba, dili mawala atong paglaom, dili mawala atong pagtuo, dili mawala atong kadasig, dili dictated atong kadasig sa atong sitwasyon, magpabilin ta sa Ginoo, God will restore everything. And when God restores, dili siya muuli na maulang gihapon. Doble, triple ang iyang ibalik. No, ana man na si Lord mo restore, dili niya i-restore usa lang ang nawala sa imuha, pakapinan pa na niya. That is how God works. That's how God restores. Munang dili ta excuse sa mga panghitabo, maapektuhan ta usahay na mga pagpaningkamot ba natin, mga hinaguan ba na kanang usay maapektuhan no sa baha. Na ako'y kaila jud sa lasang amigo na ako ba na karon nag-aalagad siya sa Ginoo, pastor na po siya dito. Sa una, disciple na ako siya sa una diri katong nagpasilong siya diya sa church. Nya katong nag-grow siya no, kay nag-work magud siya na nakapailalam siya mga ubang simbahan na master na siya karon. Master na siya, dito siya na master sa may lasang, dito yung ministry sa Buhisan Dapit. So, pastor na to sila no, pero napektuhan sila sa baha jud nya. Nakita ko sa post sa yang partner ba na ang ref nila, ang ilang mga TV, ana ganit, tanan nangawala, tanan nangaguba nya. Ana pa siya murag bittersweet siya na moment sila kay katong mga butanga bunga to silang pagpaningkamot ba. Bunga silang inipon to nila. Naday uban dito wala pa na bayaran. Nya wala na. Maguba na siya. Nang nagtanaw sa sila magamit ba kay nag-uul good sila kay nangawala, pero gi-comfort sila ni Lord sa thought ba na dili jud ta dapat mo invest sa mga butang sa kalibutan kay mga hanaw jud siya. Ipakita lang daw ni Lord sa ilaha ba, gwapo kay siya na kanagong realization sa ilaha na sila lang po nag-comfort silang self ba na siguro gi-remind sila ni Lord ba na dili jud mahimong to invested sa butang sa kalibutan kay mawala jud siya. Kung ang kuya mo kasing nasa kalibutan, apil siya mahanaw sa kalibutan pag-abot sa adlaw. Munang kung dapat na amantay kabutangan sa tong kasing-kasing diya lang jud sa Ginoo kay kanang mabutang na internal, kanang butang na dili mawala, dili maapektuhan sa mga hitabo sa kalibutan. Kay muna ang atong makamtan hangtod sa kangturan. Munang ana siya to na gabi to na challenge nila kay bunga to sa mga pagpaningkamot, and yet i-comfort sila ni God na naay iuli na ni Lord tanan kay mapalit na siya. Ana pa to akong amigo, ana pa siya, gwapo kayang confession na muna jud ni ang sign na i-dispose jud nato ni siya kay ilisan ni Lord og bag-o. So, gina-comfort niya iyang self ba na yes, nawala ni siya mabutanga sa kuha, pero basig mo ni ang sinyalis ni Lord na ilisan niya og bag-o. Kay kung hangtod sa itag huwid sa mga butang na nasa tuwa, dili ta makasinatig bag-o.
No? So siguro ba, usay, kinaalaw ni Lord ba na mga butang na mga wala sa tua, dili na para tanggalan ta, kundi pulihan ta og bag-o. Amen, no? Ana na si Lord usay, ana si Lord mag-work ba, ana siya mamuas ng kinabuhi. Muna atong buhaton lang jud is to stand firm, magpabilin ta sa Ginoo, muhold on ta sa mga saad. Nato paling kamutan na dili jud mawala atong kadasig. Kay pag-abot sa adlaw, i-demonstrate jud ni Lord ang iyang gahom to restore everything sa atong mga kinabuhi. Amen? Well, this morning, nagbasa ko balik, namata karon sa 21 Days Challenge, nagbasa ta balik sa book sa Proverbs. So, gistop na ako kadali ang akong pagsubay balik sa Matthew, ni basa ko sa Proverbs. Unya, nagbasa ko sa Proverbs 1 to 2 chapters a day. Tamis kaayo ang mga pulong sa Ginoo sa Proverbs ba. And this morning, gusto na ako na i-share na siya ng mga verse. Kaya muna siya na verse ang nag-comfort sa kuha ba. And I believe mo po na verses ang mag-comfort sa tua sa mga panahon karon right now ba na nata sa mga panahon of uncertainties. Nata sa mga panahon ba na dili na jud matagna ang panahon, dili na ta sure na usang na sa tua karon magpabilin pa jud ni siya, dili ta sure na tong kahimtang karon napabud ni siya pagkaugma. Ana gini no? We are in the seasons right now that anything can happen. Disasters can happen, no, kanang calamities can happen na usa imong mga gipaningkamutan o sa imong ginatiguman na unta para ani mga butanga dili day para diha. No nanataan na mga panahon ba. Munang gusto ni Lord ba na ma-comfort ta sa mga pulong ba. Na kung namatay dapat security. Dili ang mga butang, dili ang mga papaningkamot nato, kundi kaning butanga na gusto i-remind ni Lord sa ato ha. Ato masahon usa-una ang verses ha. Proverbs 3:21 to 26. Muna siya ang pagdasig sa Ginoo sa tuwa. Gusto lang ko siya basahon hinay-hinay. And I want us to understand the word as is. Usang ginaingon diri mudyo ni siya ang pulong na para sa tuwa. And be encouraged today. Proverbs 3:21. My son, preserve sound judgment and discernment. Do not let them out of your sight. They will be life for you, an ornament to grace your neck. Verse 23, then you will go on your way in safety. Amen. Say with me, safety. Luwas ta. Amen. And your foot will not stumble. Verse 24, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Amen. Kasi na matulog ka, tamis yun na pagtulog nimo. Walay kabalaka. Okay? Verse 25, have no fear of sudden disaster or the ruin that overtakes the wicked. Walay kahadlok kung galing namay mo abot na mga kalamidad or disaster. Okay? For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being snared. Amen? The Lord will be our confidence. He will keep us safe. Amen? Next, verse 27. Last na itong verse 26, sorry. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being snared. Amen? Usang ginaingon din sa verses na itong gibasa today. Okay, ana pa ang verse 21. Ang iya yung unang sugo diha, my son, verse 21, at balikan na Proverbs 3:21, my son, preserve sound judgment and discernment. Do not let them out of your sight. Anang Bible, pag ato na yung tipigan, ang kanilang na sound judgment and discernment, muni siya na butang ang magtipig sa atong kinabuhi hangtod sa hangtod or hangtod sa mabalik sa Ginoo ba, no? Na kung tayo dili ta mahadlok, dili ta mabalaka, dili mata excuse jud siguro sa mga kalamidad, sa mga pagsulay, maapektuhan man ta, but the Lord will be our confidence. He will keep us safe. Amen? Kisa man di ang naapektuhan ta kadali sa mga pangitabo, pero okay lang gyapon ka. Amen? Kana siya ng mga butanga, those are evidences ba that the Lord is true to His word. Na yes, dili ta sure exempted sa mga pangitabo, but the Lord will keep us safe. Amen? We will enjoy our life, no? He will restore everything. Bastaan ang Ginoo, imo lang yung paningkamutan na ma-preserve nimo ang sound judgment and discernment. Kanina mga butang na ginoo sa Bible, it speaks of wisdom. Okay? Pag kita na tao magod ato ma-preserve ang sound judgment and discernment, it means that we are a wise person. Meaning ang wisdom na adyo sa tua. So this morning,
Ang akong i-share sa inyo ha, kung akong i-title, kung ato title niya to message today, akong i-title ang mismo ako nakita sa Bible na title aning whole chapter sa Proverbs 3. Na ana diha, wisdom bestows well-being. Okay, nabasa na ako ni sa phone nako. Nang title aning whole chapter is Wisdom Bestows Well-Being. So kana po itong title today. Ang atong ang pahimangno na dyan ni Lord or reminder ni Lord for all of us today is that gusto ni Lord ba na makita nato ang beauty when we are or when we have wisdom. When we are wise, when we are a Christian ba that preserves sound judgment, no, kung natay ana na kahimtang, ana atong estado sa pagpangalagad sa Ginoo, mauday ni siya ang atong security. Mao ni siya ang butang na mutipig sa atong kinabuhi na okay gihapon atong kinabuhi makinaunsa man usa may tabo sa kalibutan pag naa ang kaalam sa tua mauni ang muamping sa tuang kinabuhi. Amen? Dili ang insurance, mga premium nato, dili ato mga tinigom, dili ang ubang tao ang makaamping sa itong kinabuhi. Pag naatay kaalam, mauna na siya ang muamping sa ito ang kinabuhi. Amen? So kung naman tayo paningkamutan today, kanina po nag-reminder sa kuha ba, kung nakay paningkamutan kuya personally, kanang may mo jud kang wise, may mo jud tang wise, na jud ang kaalam sa tuwa, kay through wisdom, it will result to well-being. It will give us, ang wisdom itself will give us well-being. Apil sa ihatag sa kaalam sa tua, ang atong maayo na kahimtang. Amen? So kung gusto ta na atong kahimtang maayo gyapon makinaunsa man naata sa maayong kahimtang, ang atong paningkamutan today na dapat ay mahimo juday kung maalamon. Okay? So ang una natong tubago na pangutana, unsang ti mailhan na maalamon ta? Sige, kung ang wisdom kuya ang paagi para maampingan akong kinabuhi, kinaunsa man, okay akong life. Usa mga timailahan na we are wise or naa ang kaalam sa tuwa. Okay? Ato basaw ng Bible, makita dyan nato sa Bible usa ang timailahan that we are a wise person. Nay unom kabutang di quickly ako ning agian lang kay understandable kayo, klaro kay sa Bible usa mga timailahan na maalamon ta. Kaya habang ato ni tun-an, ato pong i-evaluate daan ha, na naaba ni sa kuha or wala ni sa kuha. Kaya kana ato ang paningkamutan today pagkahuman. Unang timailahan that we are a wise person, nasa verse 1. Sa Proverbs 3, gyapon ta, Proverbs chapter 3 lang ta. Nasa verse 1, my child, never forget the things I have taught you. NIV version, sila itong gamiton. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Okay? So ang unang timailahan na naang kaalam sa tuwa is that number 1, we never forget teaching and keep it in our hearts. Ang una dyan timailahan sa taong malamon, kanang iyang ginatipigan ang mga pahimangno or ang mga pagwali or ang mga tanang pulong sa Ginoo, iyang ginatipigan o dili niya ginakalimtan. Okay? Pag ana atong level sa pagpangalagad sa Ginoo, ana ato ang perception sa word ni Lord that we never forget it. We are a wise person. Kaya ato i-test ba kay anaman dili do ta makalimot. Unsa ang wali ni Pastor Ding last Sunday? Kini bago pa lang man jud kayo ni. Unsa gi wali ni Pastor Ding last Sunday lang jud? Unsay title? Right choices. Wow. Nakainumdum pa. Pila to ka puntong gihatag ni Pastor Ding? Right choices. Pila ka punto? Ay, sign mo ko daan eh. Pila ka punto? 3. O sa tong 3 ka buok? 3 ka B. Be patient. Be careful. Be choosy. Okay, gamay lang jud ang nag-oral recitation. So ang uban ani, dili ta sure. Ito no? Anang Bible, pag makahinumdum daw ta sa mga pagwali, kini pa lang simple test pa lang ni siya no? Ang ato ginumduman, ang wali pa lang ato miyaging Domingo. So kung kato, nalimtan na to nimo, nung saon na lang jud ni. No? Kaya ano pang Bible, pag nata sa kahimtang that we cannot forget the teaching and we keep it in our heart, we are a wise person. And when we are a wise person, meaning na ang kaalam sa imuha, mauna na taras ang mutipig sa imong kinabuhi. Okay? Ato nang basahon later ang mga pakapin ha. Na yung mga pakapin ni siya. Ato basahon later. Ato tingubon lang ugbasa ni tanan. Ato sang una tunan sa o sa mga sinyales na maalamon ta.
So ang unang senyales, dili kalimot sa mga pahimangno sa Ginoo. So kana ato i-check, halaka, pila ka akong nahinumduman ng mga pagwali diri Kung dili ta kahinumdum, mao na ang purpose sa notes. Amen? Ako no, dili jud ko makahinumdum tanan. Una akong ginabuhat, I take down notes. Kay dili ko salig sa akong utok ba? Kay makalimot jud ni siya. Human as we are, ang atong utok dili siya para sa supercomputer ba na pwede maka-save after pila ka gig na data. Kalimot jud siya. Even gahapon, nag-meeting mi bag-o lang sa mga Youth Ignite gahapon, nag-meeting mi. Kula naman ko, nalimtan ko. Kula, nakalimot ko ana. So nag-meeting mi daan, ako mga kauban, ang nagyamay sa ako na, kuya nate, ani kuya. Kula, nakalimot ko ana ay ana gani. So pati akong utok makalimot na judation, no? So dili dyan kasiligan na itong utok. May na lang nag-note me, nag-note me kay, kung dili ta mag-note, di ay makalimot judata. So ang taong maalamon, nag-take notes. Kay kabulo siya, dili siya makainumdum tanan. So kung mga wala nag-take note, usa kaya na siya. Dili lang ako masulti. Pero kabulong ko ta sa tong limitation, no na kanang dili jud ta makainumdum tanan, mo nang we take note tungod kay nasa tong heart that we don't want to forget the teaching of God. Wala na to na gina-require ang taking notes, wala na gina-check sa mga leaders, but those are signs of person that really treasures wisdom. Ang mga tao lami sila ang kaalam, they take note of the things that they want to remember. Munang gina-take note na nila, dili na ingon na para i-check, ako nagagay kong notebook sa balay, wala to gina-check nila, Pastor Bet, but every now and then, ginabalikan ako to, especially pag gikan sa conferences, sulat jud kog taman ana. Kay pag abot diri dili man ako na mahinumduman tanan. Munang dibalik jud ko dito sa to kung natun-an dito bi. Unya akong iwali-balik kay dili jud ko makahinumdum tanan. And that's my way of kanang showing to God ba na, Lord, I value your word. I value your teaching. I value every word na ginasulti diri sa mga pastor. I value it. Nya kabalo ko, Lord, na di ko makahinumdum, munang isulat jud nako na siya. Munang kung dili ana atong regard sa kaalam nagikan sa Ginoo, muna siya ang butang ba na, muna siya ang hinungdan ba na murag dali lang kay ang mga kay ang kaalam ang good mo ang muamping sa tuwa. Once we have the wisdom from God, na atong ma-demonstrate by never forgetting the teachings of God and the teachings of everyone na mo adto diri na kuto sa muwali there or bisa sa mga simbalay ninyo, mga simbalay gatherings, pag di nyo malimtan ang mga pahimangno diha, that is a sign that we are a wise person. That we are living a life with wisdom. Pag natay kaalam, maampingan juta. Amen? Ang power sa knowledge, it is not demonstrate, the power of knowledge will not happen when acquired, but when applied. Okay? Ang gahom sa kaalam ba, dili na siya makita, kutob lang ka ng sa usa kadaghan imong mahinumduman, imong mahibalaan, kung dili pila ana ang ma-apply. Okay? Munang pag di na to makip sa to kasing-kasing ang mga pulong nato madawatan, wala diha ang gahom sa kaalam. Amen? Munang kung namatay unang i-check today, usa ka ang ato ang paghinumdum kaya o pagtipig jud sa mga pulong sa Ginoo. Kung ana atong attitude ba with regards to the Word of God, we are a wise person. Amen? So, gamay reminder lang today, dili man siya pinugusay dili ang ato ang pagsimba, naman na sa tuwa, kung musunod tao dili. Pero na pang Bible, pag naa na sa tuwa ang attitude of never forgetting the Word of God, naa sa tuwang kaalam. Maampingan jud atong kinabuhi. Amen? Okay, muna ang unang senyales. Kanina sa Bible dili ni ako jud Bible jud ni tanan. Una ako na nagbasa nino, ako po ang una gibadlong sa Ginoo. Unang damay-damay na jud ni siya. Okay? Gamay na Panginoon itong mga reminders ikan sa Ginoo. Number 2 na ako nakitang timailahan that we are a wise person. Nasa verse 3. Verse 3. Okay? Ano dito? Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Okay? Ikaduhang timailahan sa tao na maalamon. Number 2, there is love and faithfulness. Okay? Pag makita nimo anang tawhana, ang gugma o pagkamatinud-anon, kanang tawhana, maalamon na siya.
Okay? Na kanang love and faithfulness, ana pang Bible there mura siya og sa to, you must bind it around your neck. Ngano i-bind siya around the neck? Kay dapat ang gugma ug pagka matinud-anon, it must be evident. Dapat makita siya. Dili nang ikaw lang ang nakabalo na nahigugma ka sa uban o ikaw lang ang kabalo na matinud-anon ka. Dapat makita jud daw na siya. Dili nimo tuyuon actually na siya. Madayag jud na actually ang love and faithfulness. Pag tinuod sa imong kinabuhi, pag genuine ang love and faithfulness sa imong life, it will radiate. People will really see something different in you. Kanang pangmutanaw ang tao sa imo kanang lahi jud ni tawhana ay. Pareha man ni sila pareha mi tanan og tabahanti lang pero lahi jud ni tawhana. Kay madayag jud na pag naa ang gugma ug pagkamatinud-anon sa tuwa. Okay? Ano pang Bible? Pag naangugma o faithfulness sa tua, ang kaalam sa tua. Amen? O sa ginang gugma sa Ginoo. Loving God and loving people. Faithfulness, o sa faithfulness gani, being true to one's word or being true to one's commitment. Pag makita sa imuha na, o sa imong ginasulti, ginabuhat yun nimo, o sa ang imuhang ginawali, makita sa imong kinabuhi, ano siya? O sa sabot ninyo, maodyod, dili drawing ang mga sabot ninyo, mga mga butang, So, kana siya, mga simple na siya mga butang na pag naana sa tua, we are a wise person. Kaya pang Bible na ang gugma ug pagkamatinud-anon sa mga taong maalamon. Amen? Munang number 2. Number 3. Okay, ako lang dalion na. Number 3. Nasa verse 5. Verse 5. Ang taong maalamon, Proverbs 3 to verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ang verse 6 daw, in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. So ang number 3 na timailhan, klaro kayo. Number 3, trust on the Lord and not on His own understanding. Ang tinuod na maalamon, nagasalig sa Ginoo, dili siyang sariling kaalam. Okay? Mailan ni mga tao na kani wise siya ni tawhana, kay wala siya nagabuhat og desisyon base sa iyang nahibalaan. But he always trust in God. He always rely on God. Lord, what is best for me? Amen. Ako nag-learn ko until today I am really learning it. Nakanagong musalig jud gani sa Ginoo na dili mabuhat og lakang ba na ako lang, na feel na ko na tama lang. Kaya kanang panahon nagsulayan ako na nag-follow ko sa usang feeling na kung tama ba para sa ako and it end up being a wrong choice. Mali dito na pagpili dahil kay gipili na ko or gisunod na ko, ang tanaw na ko tama para sa akong sarili. Munang permita pa munang kamabutaga pinundumatan ni Lord ba na ang tinuod jud na maalamon nagasalig dili siyang kaugalingon pero nagasalig siya sa Ginoo. Ang iyang kaalam dili iyaha o dili kaalam nagikan sa Ginoo. So when was the last time when you make a decision you refer to God? So kana mga few questions ba? Katong nagbuhat kag desisyon ba? Kinsa ang nagdesisyon ato? Ikaw o ni refer sa kauna kay Lord before you make a decision? Okay? Because a wise person never make decision on his own, but he always trusts on God. He comes to God first, Lord, usabang tama kong buhaton, and then he do it. He decide it. Ana ang mga maalamon na tao, kaya nagasalig sila sa Ginoo, dili sa ilahang kaalam. Amen? Number 4. Sa ating mailhan na wise ang sa katao. Number 4, nasa verse 7. Verse 7. Okay, Proverbs 3 verse 7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. So, ikaw pat na timailhan, na kanitawhan na maalamon ni siya, he or she is not wise in his own eyes. Okay? So, ako lang diyong gisundog ang Bible ba, no? Not wise in his own eyes. Ang tinuod ay namang maalamon, dili nila mahibalaan na maalamon sila. Kuyawan, Ang tinuod din ng mga maalamon, wala nila ginaila na maalamon sila. Kay most people, sa muta pag natin mga acquired knowledge ba, most people would love to be recognized. Sa muta pag ka achiever, no? Manang dapat jud ma-recognize jud ko. Dapat ma-honor jud ko, ganino. Na uban ang drive nila, dapat ma-honor jud ko, dapat ma-recognize, dapat ma-promote jud ko, dapat best in attendance jud ko, dapat employee of the month jud ko. Ilang drive because they want their wisdom, their talent, their effort to be recognized.
Ang uban pakamatyan nila ng mga butanga na pagbot sa adlaw, dili gyapon siya magamit. Ako sa una kanang undergrad, elementary ko ug high school. Grasya ni Lord pud baya kanang achiever pud ko gamay ba. Nadyo ko yung mga medal pud, makadaog pud ko mga quiz bee ana ganyo. Honor pud ko sa una ana good, maka-honor pud ko. Muna sa una, kung kinabuhi sa una, itong estudyante po ko, ang akong drive for me, dapat ma-honor dyan ko. No? Wala mo gina-pressure na mama, pero dapat ma-honor dyan ko, anak. Munang sa una, pag ma-second honor ko, ma-depress na ko gamay sa una. Tako naman yung second honor ba? Kaya ang ubang ini, why honor? Lami magbalon? Okay naman sa silang life na, okay, second honor, kaya ako na second honor, na nga ma-depress man ko, gani, mag-uul man ko na nalabuan ko sa uban. Na ako yung mga ana na feeling sa una, in the inside. Nakita na ko ba na, siya nakatabang sa kuha na nahimong even the little things that I should enjoy and be happy about, wala na ako nalipay. No? Na mga butang na simple kayo ba na dapat malipay naman kuha ni, dili na ako malipay. Kaya akong gina-aim jud tong pinakataas jud kay na butang. Because wala na ko kabantay na niabot na ko sa punto that I am seeking recognition. I want my wisdom to be made known. I want na mailhan dyan ko na kuyaw dyan ko. Dapat naadyo ko'y mabutang sa akong Facebook na ani na ako naabtan. Dapat naadyo ko'y mabutang sa akong My Day na ani na ko. Ana na ko, ani na akong kaimtang. Pag like mo diha, ano? Pag heart mo diha, pag dili mo heart, hala, ano dyan? So ba? Okay, we want to be recognized. Kana siya ng mga tao, do wala na ito na gina-discredit na siya ng mga klaseng tao. But kung mubasa ta sa Bible, ang tinuday na mga maalamon, dili nila makita mismo na maalamon sila. Okay lang sa dili mailhan, kay para sa ilaha, ang ilang kaalam, dili ilaha, kundi lang kaalam nila, gikan sa Ginoo. Ang mas mulabaw sa ilaha, na pangunahuna ba na, ang kaning kaalam na ako, dili ni ako muna, dili na angay ako ang madayag. Si Lord yun ang madayag. Ano yun eh? Munang kana akong hinahinay po, actually grace ni Lord, gina-apply na ako sa akong tabahoan. Dili kay ko anak ka, pabibo man ang term na mo, dili ko anak ka bibo kids sa mong tabahoan ba. Dili ko ng type na pasipsip sa boss, close sa boss, ano yun eh, kanang magpakuyaw-kuyaw, magpabida-bida dyan sa mga presentation. Ako dyan mag-present, para kuyaw kay ko paminawon, ano gani. Apat ako dyan una magpasa report, dili ko anak sa opisina. Kato mga first few years na ako kay Merg, hilom na dyan kayo ko. Pero I do my best. Ano ko na, dili kailangan mahibalaan na hawd ta. Kaya dili man ato ang kahawd sa Ginoo man ni. Muna kung makita ni Lord na siya akong gina-honor sa akong pagpaningkamot, si Lord man mag-promote sa kuha, si Lord man mag-elevate sa kuha, and that's what God did in my life. Hinihinay ka, dili ko sip-sip sa amo, muning sa dihang sa among company, na-promote ko no, kay wala good ka ilang uban sa kuha na kinsa na siya. Kaya dili ko anak ka, bibo kay sa kumpanya ba na dapat mailhan ko na kuyaw kayo ko. I finish things on my own, silently. I am a silent warrior lang. Kaya I always acknowledge ba that it's not about me. Dili kailangan dyan ko magdili dagag kasikas. Gina-learn ako siya until today na dili kailangan dagag kasikas para mailhan ka na maalamon ka. All you need to do is you must know na ang kaalam ni mo, gikan na dyan siya sa Ginoo. Pag makita sa Ginoo na siya mag-elevate sa imuha, mag-promote sa imuha. And indeed, mo nang gibot sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nala ko sa akong 6th year karon, mag 6 years ako sa company, and I've been promoted 4 times. 6 years pa lang ko, pero 4 times ako promoted. Pero dili ko sip-sip sa amo, dili ko close akong amo karon. Pero eventually, nailhan na lang ko nila na naka-earn kong authority na wala na ko siya gipaningkamutan pag-ayo. Gihatag lang sa kuha ang authority. Gani? Sa kumpanya, not because I am too show off of what I can do. I just do it in silent. Na makita na ni Lord, and the Lord will promote you. The Lord will elevate your life. The Lord ang Ginoo magplaster sa tanan na para sa imuha. Amen. So dili kailangan jud, we don't need recognition. Ako no sa balay na akong mga medals dito i-share na lang ako niya for the sake of sharing. Di man ko gusto i-share din siya. Pero dagan ko medal sa balay. Dagan siya medal dito, Mark. One time, nanghipos may mambet. Pila to kabuk. Basta dako, kaya siya mag-isudlan. Medal, so ribbons ako. Dagan siya from elementary until high school. Pero you know what? Nagtanong ko sa mga medals no, na gipang abug-abugan. Ang ubang mga lace sa medal, kay kikit-kit na ilaga.
Akala ko ba na, hala Lord, mo dyan niya akong gipaning kamutan sa una, napakamatyan dyan na ako. Kinuha ko pa, awat, awa man nagamit. Pag-apply na ako trabaho, no, wak ko nagdalag medal dito. Namun ako pakamatyan, dyan ako ng mga butanga, Diyos ko. dito ko realize pa na, grabe ako gipakamatyan sa una niya, di man din magamit pagbut sa adlaw. Kaya ang nagpasulod sa ako sa trabaho, no, dili ako mga achievement. God's favor. Pabor sa Ginoo. Sa dihang nang-apply ko, wala ko'y gibit-bit na honor ko. Dili mo ko cum laude sa unang college ko. Manang pag kanang cum laude mo, congratulations, go lang dyan. Pero ako, na-apply ko trabaho, wala ko'y honor gadala. Kunya, late pa dyan ko na-apply ato kay wala ko ni sabay sa panon. Pagkapasa na ko board exam, wala ko ni sabay sa panon. Nagpaulahi ko gamay. Kaya nibawi sa dyan ko sa Ginoo. Iuna na ko si Lord. Kaya kabalo ko, Lord, patabahoon dyan ko nimo after sa tanang tabahoon sa simbahan. Nagiuna sa dyan ako siya. Ano? No, ang tabaho sa ko grasya na dyan. Dili, sa diyang gi-interview ko no, kaya wala ko'y gi-share na kanang Latin honor ko, wala ko'y club affiliation sa una. Kaya dili ko active sa kong eskwelahan, active ko sa simbahan. Dili ko presidente sa mong club. Nagi ko'y kauban sa office karon. Presidente siya sa JP, club sa una na JP. Presidente siya sa JP, ahead siya sa 1 year. President siya sa mong eskwelahan, pero pag-abot karon no, sa mong company, same company man no, pero higher kong position sa yaha. Kato siya, grabe club affiliation, grabe. Kato cum laude dito, kay bright, jud kayo to siya. Pero in terms of position right now, higher ko gamay sa yaha. Dito nakita ba na, wala ko nagdasig sa gawas, wala ko kayo nagbisi dito, mas busy ko di, and yet kato ang hinungdan, lagi paboran ko sa Ginoo. Kay dili kinahanglan jud og daghang kasikas jud. Though dili ko gusto mo discourage sa mga students kung kitay achiever jud mo, go lang jud oy. Nindot pa jud kayo maging achiever. Pero ayaw pa kamati yung achievement. Yaw jud, I've been there. Please. Nagi ko ana. Ayaw ka depressed kung dili mo ma-honor, ayaw jud. Kay dili na ang basihan para makatrabaho mo ug gwapo yung kahimtang pabot sa adlaw. Ginoo lang jud tantanan. Pag naang Ginoo sa imuha, bisang pag simple lang ka na estudyante, pag graduate nimo, pag naa si Lord sa imuha, nindot ang trabaho na nagulat jud sa imuha. Amen. Munang ayon jud munang sa Bible ba na dili na jud ta dapat kaayo, dili na jud ta dapat mas makita sa tuwa ang pagkamaalamon ba. Kaya ang tinuod na maalamon di ay they are not wise in their own eyes. Because they acknowledge na ang ilang kaalam gikan kay Lord. Kung na may mas makita, dapat si Lord jud sa akong kinabuhi, dili ako. Pag ana to pag kinabuhi no, you know what? Si Lord jud ang mo plaster sa akong kinabuhi jud. Nga ma-amaze na lang ka kung saon ka pag-plaster sa Ginoo. Amaze na jud ka. Amen? Muna ti mailhan. Number 4. Okay? A wise person, not wise in his own eyes. Okay, sorry, nalangan ko gamay. Number 5. Na ti mailhan sa maalamon na tao. Okay, naa sa verse 9, sa Proverbs 3 verse 9. Ano diyo? Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Ikalimang timailhan sa taong maalamon, they honor the Lord with their wealth. Okay? Number 5 they honor the Lord with their wealth. Kaning pag-honor pag-honor kay God with our wealth, it is not just about giving. Okay, pag wealth na gud ang kanang storyahan magud no kay usay atong una jud mahinumduman pag kanang dato-dato or kwarta-kwarta na hatag-hatag na pud na, offering na pud na no. Usay kana atong tan-aw sa offering kanang murag na tani ba paggasto tani ba pero ihatag na man sa Ginoo kay naman maghatag og tayo sa offering so ibis pang kuano tani asi ihatag na lang ano usay ang atong ginatan-aw that when we give we are like taking something from us towards God. Namurag naatay kunuhay ginakuha ba na gikan sa tua nga ginahatag sa Ginoo pero tinuod ana no wala baya joy ato. What we have today all comes from the Lord. Kung wala nagatag sa Ginoo, wala jud na siya naabot sa tua. The owner of our life, even our life, si Lord ba ang tagiyaan eh. The Lord can take it anytime. Munang wala tayo matawag na atua sa kalibutan ba. Munang every time natin mabasan sa Bible na gina-challenge ta sa paghatag, dili na about taking something from us. Na marag na ako'y akua, kung ano ko pahatag sino. Kaya in the first place, wala tay atua. Kung kitay mo, ang kuno na to na, kuyaw na jud kayo ta. Kay wala jud tay atua mga igsuon.
tanan na nasa tuwa kay Lord junigi kan tanan. Munang kung kabaluta mo hatag sa mga ginasabutang na ginahatag sa Ginoo sa tuwa, it is not about getting something from us. No, wala ta nagatanggal og butang na para sa tuwa, but we are just like acknowledging God as the owner of our life. Ang tinuod na mga maalamon na tao, kaila sila kisay tag-iya silang kinabuhi ug tanan nakahimtang na nasa ilaha. Munang basta paghatag sa Ginoo, walay lipod-lipod na kay dili mapud niya ako Ano yun, no? Kung na kay kwarta diri, at di po niya ako alert. So kung gamito ni mo, dala si gamita. Hindi ma po niya ako Now, when God sees that we are good steward ta, siyang piniyalan sa tuwa, piyalan ta niya dako. Digag verses sa Bible, digag parable sa Bible, parable of talents. Na katong gitagaan og napulo, tungod kay kapiyalan sa napulo, gidubli sa Ginoo. Si Lord Manggod, dili siya ang Ginoo. God is not a God of break-even. Kaning break-even, kay kung siya term, maguni siya sa accounting ba, na pag break-even gani ka, meaning, o sa imong gigasto, mulay mo balik sa imuha, untop jud. Meaning, wa kay ginansya. Si Lord, dili siya ang Ginoo na break-even lang. Ang akong Ginoo na nahibalan, labaw jud na siya kay dili niya tupnga na imong ginahatag. Labwan niya ang atong ginahatag. Amen? Muna pag natay mahatag sa Ginoo, ang ubalik ana labaw jud na. Wala pa jud na sukad na kulangan si Lord og balos. Labaw jud na permi si Lord. Dili jud na mahitabo na kanang walison lang ka sa Ginoo, dili na mahitabo. Labuan jud ang hinatagan nimo sa Ginoo. Pag makita ni Lord ba that you simply acknowledge ba na kaning nasa ko Lord, dili jud niya kuha imuha jud ni, because you know in your heart that this is from the Lord, na free ka mo hatag. Walay lipod-lipod pa sa para sa Ginoo. Tithes intact jud na, no question. Pag tithes kinahanglan na pangutan-on kay sa Ginoo man jud na. May buhay pangutan na kay Ginoo man jud na. Offering nimo go jud na. Para sino way lipod-lipod na. Pag ana to pag honor kay Lord through our wealth. We are acknowledging that the Lord is the owner of our life. Pag si Lord ang owner sa tong life and our wealth, the Lord will prosper everything in our lives. Tingala ka, you don't need to work too much for you to earn. Ang Ginoo nay mulihok ana para sa tuwa. Muna ang paghatag, dili na siya paghatag jud na matanggalan ka, but it is acknowledging who is the source of blessings in your life. Muna pag ato pa kinabuhi ta na naga-honor kay Lord through our wealth, we are a wise person. Amen? Ana siya. So, sa Bible nagikan ha, dili jud ako so pahimangno na jud siya tanan. Number 6 last. Usa ti mailhan na maalamon ta na tao. Number 6, nasa verse 11. Last na lang ni siya. Mahuman na ta. Verse 11, ano di? My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. Okay? Ang wise na person, number 6, do not despise God's discipline. Ang tao jud na maalamon, ganahan siya og disiplina. Okay? Dili siya maglagot og disiplina. Ano pang Bible? A wise person loves knowledge, but a foolish person hates knowledge. So pag dili ka ganahan, correctionan, di ka ganahan, giyahan, di ka ganahan, tudluan, dili ka bright. Ang baliktad sa bright kay lain kay no bugo. Pero muna, ano man nabisya sa bright no bugo, no? So, pag dili ka bright, ato ka sa pikas. Lain man kung paminaw na Bisaya, no? Ang English kay medyo social. Foolish. Foolish. Pero mao na sa bugo. Lain na pinaw, no? Bugata sa bugo na word, no? Pero muna ang nasa Bible. The Bible says it. Amen? Pag ganahan ta og disiplina, ganahan ta og kaalam, ganahan ta mga pagbadlong, ganahan ta mga pahimangno, we are a wise person. Pero pag dili ta ganahan ana opposite ta, we are a foolish person. Ana lang. Manang if we love discipline, then we are a wise person. Sumuot to. Unong kabutang lang, pipila ka tiba ilahan, nagsubay lang sa Diyos ko sa Bible, dagan pa ni siya actually ng mga butang, pero kaysa Proverbs 3 man ta nagbasa, so dahil lang sa atong tunan. Base sa Proverbs 3, na unong kabuok, tiba ilahan diha, that we are a wise person. O sa number 1, never forgets teachings and keeps it in his heart. Number 2, there is love and faithfulness. Number 3, trust in the Lord and not on his own understanding. Number 4, not wise in his own eyes.
Number 5, honors the Lord with wealth. And number 6, do not despise God's discipline. So pag nani mabutanga sa tua, we are a wise person. Nga pag wise na tao, ano pang Bible, ang ato kinabuhi, tipigan jud sa Ginoo. Okay? Unsa ang mga saad ni Lord sa mga taong maalamon, daghan kaayo. Basahon na to ha. Malingaw tani. Unsa ang mga saad sa Ginoo sa Bible, quickly ako i-share sa inyo ha para malingaw mo. Para mag-end ta sa pagdasig ba na hala kalami day no pag maalamon ka no, nana jud sa tuwang tanan. Pag maalamon ta nana sa tuwang tanan. Okay, ato masahon na. Verse 1, ay katong hinangon sa number 1, sa verse 1 ug 2. Pag dili ka kalimot sa mga pahimangno sa Ginoo, unsa ang saad na para sa imuha? Nasa verse 2. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. Ang unang saad sa Ginoo sa mga tao na dili kalimot sa iyang mga pulong ug tipigan sa kasing-kasing, unsa na siya? Ang saad niya, taas nga kinabuhi. Napa ni translation sa NLT, gwapo kay translation sa NLT. Ano daw? If you do this, you will live many years and your life will be satisfying. Dili lang ta kutob mabuhi lang, kundi matagbaw jud ta sa atong kinabuhi. Kasi gusto din na matagbaw ka sa kinabuhi. No? Kanang matagbaw jud ka ba na kanang kung moabot ka sa punto ba na pwede na jud ko nimo kuhaon Lord kay na sinatian na jud nako tanan. No? Nami kanang anaman ang description ba sa tao na satisfied. Kanang wala na kay pangitaon ba kay naa na jud tanan. Nya ang saad sa Ginoo sa tuwa pag ato tipigan niya mga pulong sa atong kasing-kasing, taas na kinabuhi niya, dili siya taas na kinabuhi lang. Long and satisfying life. Tagbawon jud ta sa Ginoo. Matagbaw jud kag taman-taman diha. Matagbaw jud ta taman-taman pag naa sa tuwang kaalam. Amen? Nindot kina saad no? Sunod, katong gingon na to na I love and faithfulness. Pag na ang love and faithfulness sa tuwa, sa verse 3, ang saad niya nasa verse 4. Then you will find favor with both God and people, and you will earn a good reputation. Wow! Na kay pabor gikan sa Ginoo o gikan sa tao. Pag naa sa imuha ang gugma sa Ginoo, naa sa imong pagkamatinud-anon, maangko nimo ang pabor gikan sa Ginoo o pabor gikan sa tao. You know what? Pwede gud ta paboran sa tao. Example no kanang na kay mga transaksyon. Oh, pabor man na sa tao atong ginaampo diha no, ta paboran ko sa tao na mosugot ni siya kung ka transaction na gini no. Even sa pagpang-apply og trabaho that requires favor from men. No? Kanang example, you are seeking a job, ang kuno na pabor jud na sa tao na siya diha. Aside sa pabor sa tao, kailangan pud na pabor sa tao kay kailangan man ka i-interview. Interviewon man ka, ana gani no? So naay dapat pabor sa tao ba? Pag nasa to ang kaalam, nasa to ang gugma o pagkamatinud-anon, ana pang Bible, naa jud pabor gikan sa Ginoo o gikan sa tao mismo. Kana mga katansak nato, kana mga butang sa atong palibot na kanang mga kauban nato mga tao, no, na sa atong palibot, makaangkot tag pabor pod gikan sa ilaha. Apil na siya sa ihatag sa Ginoo pag maalamon ta. Nya kaniyo gwapo kay ni siya ang ginang Dio, and you will earn a good reputation. Ang NIV ana, you will earn a good name. Ano ba? A good name. Ayan. Kanang good name no, dili ko na mabayaran ay, di na siya makuha. Kung kay for example, mangutang kag bangko, kung ang imong ngalan daot, di na kautang bangko. Nanas na term na sa bangko ganito yan, blacklist ba na siya? Ay, dili pod. Lahi po ng blacklist pod. Ka na blacklisted ka no? Kanang negative list. Yan. Pag dili ka good payer or na mga default sa mong bayad, may mo kang negative list ana. Unya, ang mga bangko di ay nag-share din na sila negative list. So matingala ka na, dili na ka makautang po sa uban, kay na-apply ka sa negative list. Ano yun, no? Unang kanang gwapo na ngalan di ay, it is a gift. Unya, say, kailangan na siya paningkamutan, no? Kay, bisan ng mga mato ang lugar, anak mo kunikuan, di ba? Nay mga uban ang nagamit na ilang mga anak-anak sila kay para makaagi. Kay kining ngalan gamhanan din na siya. Hanan na siya. So pag patanong ka na kuan man ko ana, nga pagwa ka na ilhan.
wala dyan ay pabor, no? Wala, kinsa man ka. So, di ba? So, wala usay mga pabor kay ang gwapo din ang ngalan, it is a gift from God. It's a gift from God. Munang, isa na siya sa pakapin ni Lord sa tua, naihati niya sa tua ang good name pag naang kaalam sa tua. Amen? Sunod, sa verse atong sunod na timailan, pag nagasalig ta sa Ginoo with all of our heart. Saan saad niya sa verse 6? If we acknowledge Him, He will make our path straight. Okay? Ang ginamon sa Bible, straight, meaning walay mga liko-liko, walay U-turn, walay stoplight, no? Pag straight gani, walay stoplight, walay traffic, kay straight man. Diba? O sa inyo sa Bible gani, He will make our path straight. Pag straight kini tuloy-tuloy na siya, mo nagdalan sa dalan diya sa asan na dalan na straight sa Jensen gani na straight kaayo. No wa joy traffic way ana klaseng dalan ang iandam sa Ginoo sa tua pag naang kaalam sa tua. You know what kana mga langan-langan sa tong kinabuhi no? Usay ang hinungdan di ana no kanang lack of wisdom. Because of lack of wisdom, because we trust on our own decision, we always make the wrong decision. Muna matigala ka, dugay ka maabot kay mali-mali atong desisyon because we trust not on the Lord but on our own understanding. Muna pag ato sa ligan ang Ginoo, you know what, tuloy-tuloy atong kinabuhi ay. Tingala ka na, tuloy-tuloy akong pag-uswag, tuloy-tuloy akong promotion, tuloy-tuloy akong kinabuhi, gani? Because you trust not on your own understanding but on the Lord. Kasagaran sa nakalangan sa tua, dili actually ang Ginoo ang naglangan-langan. Tungod na pud na sa tua because we make the wrong decision. Maong nalangan da. Una usay no ato pang ginablame si God ba na Lord, dugay kay imong saad Lord. Actually dili nagalangan si Lord. Kita ang hinungdan ngano nalangan si Lord. Because sometimes we make decision on our own. Munang pag atong buhaton ang number 3 na mosalig ta si Ginoo ug dili sa atong sariling kaalam, ang saad sa Ginoo sa tua straight jud na. Straight jud na. So pag straight atong kahimtang, pabor na sa Ginoo. Bunga na sa kinabuhi na naay kaalam jud. Amen? Ang pasagi ka sa Ginoo, straight jud na siya. Paliko-liko gani, daghang mga U-turns, sinala, kasi ako'y nakalangan ani ba, kaya wa ko nagsalig sa Ginoo. Ano no? Munang kanato tan-awon, okay? 1, those who trust in the Lord, their path are straight. Number 4, sa mga tao na dili wise, ilang tanaw silang kaugalingon. O sa ang saad sa Ginoo sa ato, Verse 8, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Wow. So pag bright ka, good health day. So na di kalabutan ang pagka-bright day no sa good health day no. Naa day siya. Kaya ang Bible mismo nag-ingon, pag naang kalang pag dili ta wise sa tong own eyes, ana atong pagkinabuhi meaning wise ta, ang Bible anang ingon, this will bring health to our body, nourishment to us. No? So kana di mga maayo tong kahimtang, bunga din na siya pag maalamon ta. Na dili kailangan ng supplement day, no? Pag maalamon ta, mauna din na siya, sobra pa din na sa supplement day. Kay appeal sa saad sa Bible, pag maalamon ta, good health yun na siya. Amen? Kuya, no? Kompleto naman din kaalam din, no? Wala tayo pangitaon dyan ba? Magmaalamon lang dyan ta, wala tayo pangitaon dyan. Amen? Verse 5, those who honor the Lord with their wealth, o saan saad sa Ginoo sa verse 10, then your barns will be filled to overflowing. Ang ginayon sa Bible, dili lang kapunon, mag-overflow jud. Kasi natin dili na napuno imong pitaka. Nakatry mo na mapuno inyong pitaka? Amen. Dili na ang saad sa Ginoo. No? Kaya saad sa Ginoo, unsa? Mag-overflow. So meaning, dili, isa lang ang pitaka, duha jud siya. Kay kulang ang isa. Na di ba jud makuha na, dili jud kulang jud na pitaka, magkaban na lang jud ka. Mag-gesture, saba, kay dili, kay ang saad sa Ginoo na blessing, dili nang punon lang ka, diba overflowing Ginoo sa Bible? Dili na ako Bible jud ni tanan, wa jud ako ani maigsoon Bible jud atong gibasa tanan. Overflowing. Overflowing is not full. It overflows. Kita mo overflowing na water, wala na siya nagpundo lang, nag-aawas siya. Nga mauna ang saad sa Ginoo sa tuwa. Amen? Yan napasunod din, and your vats will brim over with new wine. Nalingaw ko ng word na new wine.
Kay ang ako nakita si Lord is really a God of new things. Kay dili si Lord kutob lang mo buhat og usa ka butang. He will always do something new in your life. Munang wala day magpabilin na unsa lang di ay or kinsa lang ta pag naata diya sa Ginoo, we will always experience new things. Because God is a God of new things. No? Nadio? Ayun sa Bible, your vats will brim over with new wine. Apil sa mag-awas itong kinabuhi ang mga bagong butang. So kung usay mong kahimtang karon, kung tayo ani mo anong kahimtang karon nyo? Ang saa sa Ginoo sa imuha, dili lang ka magpabilin ana kay magkanagabuhat ang Ginoo og bagong butang sa atua. Ay, kalami dyan na naon. So mini, Lord, dili ko magpabilin na ani, Lord, yes. Kung kitay karon utang-utang pa imong kinabuhi, dili ka magpabilin ana kay God is a God of new things. Kung karon nag-struggle pa ka physically ka na, karon lang na because God is God of new things. He will do new things in your life. Basta maalamon lang jud ka, buhaton na sa Ginoo bagong butang sa imuha. Dili ka magpabilin unsa lang ka. Munang every day for you is an exciting adventure. Malingaw ka kada adlaw, kay kablo ka kada adlaw na bagong buhaton ng Ginoo. Kay tungod naaman ang kaalam sa imuha. Okay? Apil, pakapin. Kani mga saada, no? Pakapin lang jud ni siya. Di na kailangan ampuan ni, di na kailangan ni siya hilakan jud sa Ginoo, Lord, please Lord, panlangini ko, bagong butang, Lord, please. Dili. Pag maalamon lang ka, naana na sa imuha. Okay, nakita niyo sa Bible, di ba? Sumpay siya, di ba? Sugo, promise. Kaya ana na siya ang mga saad sa Bible. Pag ginabuhat ni mo, pakapin na lang jud ang saad jud. Wa na kay buhaton lain. Buhaton na dyan yung mga pulong sa inyo. Ang last, katong discipline. When we do not despise God's discipline, o saan promise the Lord sa verse 12? Because the Lord disciplines those He loves, as the Father, the Son, He delights in. Pag naang kaalam sa tua, because we love discipline, you know what? We earn the love of God. No? Ma-earn na to ang muna pinakalamin na saad. Kanagong sa Bible ba na, we are the son that He delights in. We are the son na kinakahimut-anan sa Ginoo. Kanagong sa Bible ba na, good and faithful servant. No? Kanagong pagpapabotismo kay Jesus Christ, gingnan sa Ginoo, tunay tingog sa langit na naingon kay Jesus Christ na, this is my son in whom I am well pleased. Good si Jesus Christ, He's alive. He's living a life of discipline ba? Dili iyang kaugalingon niyang ginasunod, kundi ang Ginoo Diyos sa kinabuhi. Kahimut-anan niyang kinabuhi. Nahimuot ang Ginoo sa kinabuhi. Pag mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi, dagag buhaton ang Ginoo sa imuha. Amen? Sinabi, kanang bisag kita mismo ba, isa po sa mga papa na ugnay mga anak, pag imong anak buutan kaayo, sa may buhaton nimo sa imong anak? Imo ba lang silutan? Imo ba na pasagdan? Di ba, pag ganahan ka, kaning anak ni buutan ka, di ba, imo man na ilag, Jollibee, palitan yung bakong sanina, bisag di na maayo ang anak, palitan na siya. Ako karon kay Merg, nakaana ko na nalipay dyan akong mga ginikanan sa kuha, kay palitan mo ko nilag pantalon, kay di mo ko mupalitog ako, palitan ko nilag pantalon, palitan ko nilag polo, kung nahimot di akong ginikanan sa kuha day, no? Kaya ang ginikanan din na nahimuot siya mga anak jo, dili na ka magampo na tagaan ka, ginatagaan na ka ana, tagaan na ka automatic, kaya nalingaw man ang Ginoo sa imo. Amen? Nalipay man ang. So kung ang tinawhanon na amahan, ana atong ginabuhat sa itong mga anak, na nahimuot ta sa ilaha, o sana ka si Lord, para makita niya na nahimuot siya sa itong kinabuhi, automatic na. O say gusto ni mo nakbe. Munang ang imit ni Lord, dili lang imo mga needs, pati ang mga wants ni mo. Apil na hinagbuon sa Ginoo. Munang daghag pakapin kay Lord. Daghag pakapin kay Lord. Dili lang imit ni Lord imong needs according to His riches and glory. But because the Lord is pleased with you, He will give you even the things that you want. Kaysa sa mo sa balay tungod kay apil naman ang pagkaon sa mo na ginasupply sa mga ginikanan jud. Pero tungod kay nahimuot sa mua, pakapin na nilag sa nina, bagong mga butang, kay nahimuot man. So anak po na sa Ginoo, dili lang ang needs ang hinagbuon, pati ang mga butang na mga gusto na gunato na Lord, gusto po ko ani Lord, gusto ko ani na butang, gusto ko makaadto ani, gusto ko makabakasyon, gusto ko mga wants man ano. Pero pag atong
kinabuhi kahimot-anan sa Ginoo, apil na pwede ihatag sa Ginoo sa tuwa. Muna kung ato tanawon ba, tanan na Juday siya, larga tanan na Juday siya, pag naa ang kaalam ng Jud sa atong kinabuhi. Banto nga ginapahimong ginaremind ta sa Ginoo sa Proverbs 3:21 na my son, keep, atong yun sa verse 21, my son, preserve sound judgment and discernment. Bato nga ginainan Jud ta sa Ginoo ba na ang pingi Jud ang kaalam sa imong kinabuhi. Kay pag naang kaalam sa tua, naa na Jud ay tanan sa tua. Apil ang good health, panalangin, no opportunity, tanan na Jud ay siya. Nya kani siya, Proverbs 3 pa lang atong gibasa ha. Wala pa ang ubang chapters sa Proverbs ani. Na pertidyong lamia, nice kayo ang promises sa Ginoo sa Bible. Biting daghana. Sigo kanang ponder ba hantud ron ma-amaze ko ba na Lord no, isa ka chapter lang ang akong ginabasa no. Pero kompleto na tanang saad ba. Kaya atong gibasa today Proverbs 3 pa lang gud ni, pero kompleto na tanan. So usa pa ka kung atong basahon tanang bersikulo sa Bible. Usa pa kadaghang saad ang atong masabtan diya sa Ginoo. Munang wala jud lugar ba na kanagong madiskurahe ta, magduha-duha ta, pag natay pulong sa Ginoo. You know what? Moabot na jud ang discouragement sa tuwa, kanagong magduha-duha, doubt. Dili man tungod kay dictated sa palibot or na mga tao, ako mong mamaya, ako mong isunya, o sa ginablame na to ang uban na mahinungdan sa to discouragement. But you know what? Dili manggod mag-matter ang nasa tong palibot pagpuno ta sa pulong sa Ginoo. Bisan pag naka sa lugar na tanan negatibo, pero kung positibo ka o puno ka sa pulong sa Ginoo, dili na makatarog sa imo. Because you are filled by the Word of God. Munang walay discouragement, walay kaluyahon, walay anay na mga butang no. Say ma-test man imong pagtuo, pero makabangon jud ka ba? Makabangon jud ka balik. Dili mawala ang pagdaig nimo, dili mawala imong pagkanta sa Ginoo. Tungod kay nasa imong kaalam, nasa imong ang pulong sa Ginoo. Ang kasulbayan sa tanang butang no, even ang solution ng mga depression, kanang mga doubts, kanang mga anxiety, you know what? The solution of all those things is really the Word of God. Negativity only comes when we do not have positive things. Munang naka-negative things in your mind because you don't have positive things. Kung naka-positibong butang na gikan sa pulong sa Ginoo, wala dyan na lugar na mga negatibong butang na muabot sa imuha. Tulisukon man ka sa kaaway, namin mga times sa mga dugag negative things, kay ana man ang kaaway mo, tintal man dyan na siya. Si Jesus, gitintal man gani. Harapan dyan. So kita tintalon po ta, pero nga no, wala man natalog si Jesus Christ because He is filled with the Word of God. Munang matintal ta, natin madunggan na negative voices usahay sa tuwang kinabuhi to tempt us, to drag us down, pero dili na maka-apekto sa tuwa kay puno tadaan jud sa pulong sa Ginoo. Munang ang solusyon jud anita ng butangan no, isa jud sa makatabang sa tuwa, kana jud pulong sa Ginoo, really to love the Word of God. No, di balik yapon ta ani no. Balik-balik ni siya, gabi ni mga walidi ko yan, balik-balik lang no, basag Bible, ampo, kay maigsuon, walay laing butang makatabang sa tuwa para malig-on ta, makaabot ta sa dag-anan ba? Only in the Word of God. Walay laing makatabang na malig-on na itong pagtuo, only by the Word of God. Munang kung gusto ta na maampingan na itong kinabuhi, ma-preserve siya until the end, we must be a wise person. We must live a life that is full of wisdom. Pag wala ang kaalam sa tua, wala jud, lisod kayo ang pagsugakod sa kinabuhi. Kung hatod karon wala pa ka nagabasag Bible, mao nang sugakod imong kinabuhi. Sorry kayo mo, dyan na siya ang word ni Lord. Hatod karon ang mismo pagbasag Bible, struggle sa imuha, mao nang struggle imong life. Kay struggle mismo sa imong pagbasa sa Bible. Wala nato na walay laing paagi, the Bible is very clear. Kung gusto jud tag okay na kahimtang ba, ang solusyon na basa na jud sa Bible. Nya kani siya, dili ni mabuhat sa inyong leader para sa inyo ha. Dili ni mabuhat sa tong pastor para sa tuwa, iya ta kinabuhi. Munang kung wa kay pulong na para sa imuha, wala jud. How can we survive in life if we have no Word of God? Munang tan-aw ng mga tao na puno sa pulong sa Ginoo, tan-aw lang kinabuhi. Malipayon sila, plus lang kinabuhi. Dili na tungod kay mga bright sila or unsa sila, they just have the Word of God. They have the Word of God in their lives. Munang plus lang kinabuhi. Munang kung gusto ta ba na mawalan ng mga struggles ng kinabuhi, no? Basa jud Bible. Walay lang pagi.
sulayi basag Bible. Dili kay tungod i-check ko, dili kay murag kailangan ako ni buhaton, gipugos ko dili, because you love to read the Word of God. Kay walay laing paagi para okay atong kahimtang kana jung natay kaalam. Nang kung gusto ta dili mag-struggle in life, read the Word of God. Amen? Balik-balik jud ta diya kay walay laing paagi para makalahot ta sa kinabuhi. Amen?